So, good morning. No? Ah, katatapos lang namin na mag-pack up, no? So, nandito pa rin kami ngayon sa Santa Ana, Cagayan. Ah, gusto ko lang ipakita sa inyo yung tinulugan namin kagabi. So, ayan. Yan yung tinulugan namin. Tapos, ang totoo niya, napakaswerte namin kasi wala talaga kaming matutulugan dito. Pero nung nagmumotor kami, hinanap lang namin yung dalampasigan. Meron kaming nasalubong na matandang lalaki. Napagtanungan namin kung saan kami pwede makitulog, no? So, bigla naman na walang pagdadalawang isip na tinuro niya sa amin yung lugar na to, no? So, napakaganda. So, ngayong umaga ko lang nakita yung ganda ng lugar. Yan. So, kung makikita niyo, yan. No? Yan. Yun. Ito yung dagat niya. Yan. Yan. So, dito kami nagpalipas ng gabi. Pinatuloy kami rito nung may-ari nung actually hindi siya resort. Parang privately owned siyang bakasyunan. Ni na Madam. So, kung nakikita nyo, yung kausap ng kabady ko, yan si Madam at yun yung pinakabahay nila, no? Nakaharap sila dito sa dagat. So, pinatuloy kami, kung makikita nyo yan. Ang ganda nung tinuluyan namin na kubo, no? Tapos, eto. Yan. Nakaduyan kami dyan. Napaka-presko, no? Kakaiba yung mga upuan dito, oh. So, kung makikita nyo itong upuan na to, oh, parang ugat ng puno. Tapos, yun yung CR namin. Tapos, yan. So, itong kahoy, kung makikita nyo itong upuan, oh, yan. Solid na kahoy yan. Walang dugtong yan. So, tingnan nyo. Yan. Yan. So, pinatuloy kami rito, pinakain. Nakausap din namin yung mag-asawa, yung may-ari. So, pinababalik pa kami rito, no? Anytime na mapunta ulit kami ng Santa Ana, pwede kaming tumuloy dito. Ang luwag, no? Ang luwag, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Nasa tabing dagat siya, no? Yan, kung makikita nyo yan, no? Yun. Yan yung beach niya. Lawak, no? Yun. Yun yung bahay ni na Madam, no? Na may-ari, no? Ganda. So, pinatuloy po tayo ni na Sir tsaka ni na Ma'am sa bahay nila. So, tingnan nyo po yung laman, no? Puro mga antique ito, kapis. Anong to? No? Kapis. Bintana, kapis. Marami sa Bicol yan. Opo, yung mga heritage Anong houses. taong po to, sir? Itong baul? Tapos ito, tingnan nyo, merong anong century to? 18th century. Merong 18th century po na baul dito, oh. Chinese. Parang lalagyan ng mga kayamanan nung panahon, eh. Yan, si Jose Rizal. Ito. Alam mo yung si Jerry Aposar yung... Ito yung altar nila, no? Ang ganda. Ka-birthday niya si Jose Rizal, kaya ang idol Yun. niya si Jose Rizal. Sa lista pala. Walang kasang kamay niya. Pero Yun. alam mo yung Si Mama Mary yan dito. niya, ano yun, sumakay Full size. Ayan po. elementary. So, napakaswerte namin at nakarating kami rito. Aksidente lang na nakarating. So, ganun talaga po, nagluloop, nag-adventure. Medyo may mga nangyayaring nakakatuwa. Ayan po, yung mga upuan nila, tingnan nyo, oh. Ganda. Yun. Tapos, ito po yung kitchen nila. Tapos ito, tingnan nyo yung Yun. Yan. Ang ganda ng upuan. Pwede ka na matulog dito. Yan. Pupunta nga dyan.
Nakakatuwa. Volcano? Oh. Ito po sa labas merong ano, Yan kasi yan ang dinadayo. ganda. Kaya lang mag-uupa ka 3 Yan si Sir. maikot mo yan maghapon. Sabi lagi daw So ang oras ngayon is 6:36. Mga 7, alis na kami. Yung target namin is Baler, pero nasa 450 km yon, medyo mahaba, no? Titingnan namin kung ano yung magiging condition sa kalsada, kasi kung maipit kami sa traffic o kung ano man yung pwedeng aberya, yung weather, kung hindi namin abutin yung Baler, maghahanap kami ulit kung saan kami matutuloy mamayang gabi, no? So yan, good morning sa lahat, maraming salamat. So ayan, paalis na po tayo ng ng Santa Ana, Cagayan, no? Napaka swerte ng araw namin kahapon, kasi pinatuloy kami ng may-ari ng isang bakasyunan, no, dito sa Santa Ana, Cagayan. Napakalaking bagay na kami ay pinatuloy, kasi totoo lang, parang pumunta lang kami rito na walang kasiguruhan talaga kung saan kami matutulog. So, napakasarap nung kwentuhan namin, kaya medyo 7:58 na ng umaga ngayon, May 21 kung di ako nagkakamali, no? Tinanghali na yung alis namin, kasi napakasarap kakwentuhan ni na Sir tsaka ni na Madam, no? Yung may-ari nung bahay na tinuluyan namin. So ngayon, maraming salamat po, Santa Ana, Cagayan. So napakasulit po ng aming punta dito sa lugar ninyo, no? Bagamat sabi ni Sir ay hindi pa ganon kalakas yung tourism dito sa Santa Ana, Cagayan, pero marami po kayong mapupuntahan na magagandang lugar dito, no? At isa sa dapat ninyong puntahan ay yung mga tao, no? Napakababait ng mga tao ng lugar na to. Hindi lang naman dito, actually kahit saan naman, no? Marami kayong makikilalang mga tao na hindi nyo akalain na ay katotohanan ninyo na mayroon pa palang mga tao talaga na ganyan yung mga pag-uugali, no? Kasi minsan na-expose na tayo sa toxicity, maraming toxicity sa paligid natin. Subukan nyo pong pumunta sa mga lugar na ganito, mga probinsya, mga lugar na halos hindi mapuntahan, no? Hindi pinupuntahan madalas ng mga turista. Makikilala nyo yung mga tao, kung anong klase mga tao yung mga nasa lugar na yun. Hindi nyo malalaman yan kung hindi nyo susubukan, no? So yun, so isa ito yung mga magagandang experience natin dito sa Philippine Loop, yung makilala yung mga kapwa natin, mga Pilipino, mga tao sa ibang lugar, no? So ngayon ay tutuloy tayo papuntang Baler, Aurora. So base sa aming Google Map, yung Baler, Aurora ay nasa 450 plus yata kilometer galing dito sa Santa Ana, Cagayan, no? Kasi yung Santa Ana, Cagayan, kung saan kayo dumaan papuntang Santa Ana, Cagayan, halimbawa galing kami ng Apari, pumunta kami ng Santa Ana, Cagayan, yung daanan na yon na dinaanan namin, yun din ang dadaanan namin pabalik. Kasi gaya nga ng sinabi ko kahapon, yung highway system ng Luzon ay dito nagtatapos sa Santa Ana, Cagayan, no? Wala na yan, wala nang kadugtong to na kalsada na to. Parang end of the road, no? Dagat na yung kaharap nito. So kaya nga sinabi ko, ito ay isa sa pinakadulo ng dulo pa ng Luzon. So ngayon, pabalik na kami doon sa dinaanan namin galing sa Apari, no? Kumbaga pag lalabas ka na ng Santa Ana, Cagayan, doon ka pa rin dadaan kung saan ka pumasok, no? So yung pa lang, yung kalsada pa lang na yun, galing kaming Apari kahapon is
meron na siyang distance ng 82 kilometers. So pag in-imagine mo yun, napakalayo na yun, 82 kilometers. Mahigit 2 oras na yun, biyahe na yun, no? So ngayon palabas pa lang kami. Tapos yun, bababa tayo ng Tuguegarao hanggang sa makabiyahe tayo papunta ng Baler. Pero titingnan namin kasi based dito sa Google Map namin is mahigit 9 hours yung yung mumotorin namin kung tuloy-tuloy papunta ng Baler. Pero alam naman natin na hindi natin may hit yung 9 hours na yon ng tuloy-tuloy na biyahe kasi nag-i-stop over tayo, kakain tayo, magpapahinga tayo ng konti. May mga traffic pa sa kalsada, no? May mga sitwasyon na hindi tayo gumagalaw sa isang lugar dahil naipit tayo ng traffic. May mga sitwasyon naman na nawawala tayo kasi totoo naman yun na hindi mo naman ma-perfect yung isang biyahe na ganito, lalo na first time natin bumiyahe dito. Wala naman tayong alam sa mga kalsadahan dito sa lugar na to, no? So minsan may mga sitwasyon nawawala tayo, pumapalya yung ating Google Map na yun lang naman ang inaasahan natin. So ang ginagawa natin ngayon, doon tayo sa pinakasiguradong direksyonan, nagbibigay ng direksyon. Magtanong tayo sa mga lokal, no? Sa mga kababayan natin, no? Yun ang sigurado, no? Para sa akin, no? Pag medyo duda ka sa kalsadang dinadaanan mo, doon magtanong tayo, no? So yan, so titingnan pa rin namin kung kaya namin ma-hit yung Baler. Pero pag hindi namin na-target yung Baler ngayong araw, malamang na maghanap na lang ulit kami ng matutulugan somewhere sa mga dadaanan natin na bayan, no? So sa ngayon, yun muna. Update na lang ako mamaya kung saan na kami nakarating ulit. Babakbakin muna namin to para medyo makabuelo tayo ng biyahe, no? I go crazy So ayan, malapit na tayo sa Tuguegarao City, no? 7.7 kilometers na lang. So dito tayo sa Tuguegarao, meron tayong kaibigan dito, no? Si Sir Jeremy Caudilla, no? Ang totoo niyan, siya mag-host ng aming panangalian ngayong araw, no? Sir Jeremy. Pero wala siya. Kaya kahit wala siya, mayroon siya mga tao na pinaabang sa amin rito para may guide kami kung saan kami mananangalian ngayong araw. Sayang at hindi tayo pwedeng magtagal dito sa Tuguegarao City dahil malayo yung target destination natin ngayon, which is yung Baler Aurora. So napakalayo pa nun. So pagkatapos natin kumain dito, didiretso na tayo ng biyahe, no? Konting pahinga lang, konting refreshments, tapos tuloy-tuloy na tayo. Hanggang pamanggit na nyo ba niya? Parang hanggang hapunan na namin, ang dami pala nito, no? So pansit batil patong ng Tuguegarao. Yan. Sidan. Yun ang panangalian namin. Ang dami. Tapos ito si Dexter, siya yung nagsama sa amin, no? Yan. Sir. Ayan, so tumatawid na tayo ng Cagayan River. So ang haba ng tulay dito, no? So galing kami ng Tuguegarao City, tapos lang ang mananghalian.
no? Salamat sa sponsors natin, si Sir Jeremy tsaka si Dex, no? Yung sumama sa amin sa sa Piolos Pansiteria, no? Ang sarap ng kanilang Pansit Batil Patong. So papunta na kami ngayon ng Baler Aurora. So ang oras natin is 12:42. Ayon sa Google Map, meron tayong 6 hours para bumiyahe papuntang Baler Aurora. So mahaba-haba ito kasi nasa 300 plus kilometer ito galing dito sa Tuguegarao. Pero tsatsagain namin ng kabady ko kasi kailangan naming makauwi na ng Bicol sa 23, no? So may mga commitments kasi kami, no? Tayo merong trabaho, yung kabady ko rin meron sikasuhin din na mahalagang bagay, no? So yung 300 kilometer ngayon papuntang Baler ay kailangang mahit namin, no? Kasi from bukas 22 na. So from Baler Aurora, isakapin naman namin ngayon na makabiyahe pababa, pauwi ng Bicol. So ang balak namin ay gabi kami babiyahe, no? Gabi ng hanggang 22 ng gabi kami babiyahe. So ayan, pababa na tayo sa Philippine Loop natin, no? Galing na tayo ng Apari, Santa Ana, bumalik tayo papuntang bumaba na tayo sa Tuguegarao at tutuloy tayo ngayon para baybayin yung lalawigan ng Isabela.